Welcome JP and Braille. So, let's start. So, welcome din sa lahat ng nag-join. Mamaya, after po ng mga tanong natin, pwede po kayong mag-raise tsaka magtanong para sa kanila. So, Sir JP na muna. Sige. I'm a Webflow Global Leader and full-time work is Webflow Developer at Beyond Agency. And I've been developing websites with Webflow since 2019. Yeah. Nice. At ito yung ano ni Sir JP, yung sa Webflow profile niya. So, ito yung mga nagawa niya. At naalala ko tong isa. Ito yung ginamit mo sana, no, JP? Doon sa ano. Yan, speed build challenge. Yung Webflow kasi, meron silang mga speed build challenge, no? So, isa sa Sir JP na ano dyan. Ano ka dito, Sir JP? Ano yung ano mo dito pinanalunan? Ikaw yung first runner. Prize ko is yung laptop na ginagamit ko ngayon. Wow! Ayun. So, ayan. Cash prize din. Remote ba to, JP? Hindi pa to yung ano yung sa remote na to? Ito yung first. Ito yung first. Here, parang face-to-face yung doon talaga. Yung recent. Kaso hindi mo punta yung visa kasi. Scheduling 1 year kaya. Nice. Ito naman yung lumang website ni Sir JP, pero meron siyang nilulutong mas bagong website. Okay. Tapos dito naman siya nagwo-work sa Beyond Agency. Ayan. Okay. So, pakilala naman natin si Sir Braille. Hi, I'm Braille. I'm a Webflow developer din. Probably just the same as everybody na aspiring or But I've been doing Webflow for 2019 din. I think nauna lang si JP sa akin, probably like, I'm not sure kung ilang months. Kasi same 2019. But, background ko din is I used to be a full stack developer. And then, ayun, nag-freelance ako ng 2019 and then I started my agency last 2021. So after 2 full years doing freelancing, I decided to scale and mag-put up ng agency. And right now, we're around 12 individuals na sa team. So, yun lang. Nice. Thank you, Sir. May niluluto na kami bagong website, so it will be launching soon. Wow! Okay. Maganda na to, pero mayroon pang bagong niluluto. Nice. Okay. So, ikaw ba, JP, yung background mo, developer din or designer? No, actually designer. Pero yung course ko is architecture. And after architecture, I-work ako ng saglit and naging multimedia designer ako, then UI UX, then Webflow developer. So, maraming shifts. Wow, imagine architecture Nice. Thank you. So, palakpakan natin yung ating dalawang guest. Okay. Alright, same question lang to para sa inyo, no? So, what inspired you to become a Webflow developer or freelancer? So, sino yung maunang sumagot? Okay. Sige, Sir JP. Di ba, dati kang architect, graduate architecture ka, pero kailan mo lang na-discover yung Webflow, actually? I think mga 2016-17, naririnig ko yung Webflow since yung matagal ko talagang gusto is to create websites, kaso nung tinry ko mag-aral ng code, ang hirap. Kasi very visual ako So nakita ko yung ginagawa ko. Pero nahirapan ako mag-coding, kaya ayun, natagalan ako. And so nakwento nga, RK graduate ako. Then nag-work ako for a bit sa Arcade. Kaso yung project kasi architecture, sobrang tagal nung
yung completion date, yung project turnover. So parang nabuburingan ako kasi sanay ako sa mabilis na design. And gusto ko yung mga nakikita ko kagad yung ginagawa ko. Ganun. So nag-ship ako sa isang advertising agency. And doon ako nahasa with design talaga. Kasi yung gagaling ng mga kasama ko doon. Kaya natuto din ako, totoo sa nila kung paano iba't ibang pasipat-sipat sa design. And then after nun is napunta ako sa isang startup naman which is naging design lead ako and multimedia designer. And nagkaroon kami ng project na kailangan ng client ng website. Kaya wala kaming front-end developer. And meron na kami back-end developer. So one of the tools na nakita namin is yung Webflow. So dati, before that, hindi pa talaga ako convinced kay Webflow na ano pa? Professional tool siya. So dahil sa need na yun, napilitan akong gumawa ng website gamit Webflow. And ayun, medyo inaaral-aral ko na si Webflow nun eh. Kaya panood ko na yung mga videos. And yun, after 2 weeks, nagawa na yung website and na-turn over namin sa client. And dun ko na-realize yung potential ni Webflow. And from that point, nag-aaral na talaga ako with Webflow. And inisip ko yung next strategy ko kung paano mag-resign. Yeah. So after mo resign, nag-freelance, may freelance journey ka ba? Naging freelancer ka ba? Or lahat talaga office-based ka or full-time? During yung time ko as full-time design lead dun sa startup, dun ako nag-reach out or naganap ng mga freelance job kasi ayaw naman kagad na tumalon kagad without any safety net. Yun. So parang tin-testing ko muna kung kaya ko ba to or pasok mo to sa gusto ko. Then complete ko naman yung project. Then doon ko naayos yung portfolio ko while having my full-time job. And yung nag-COVID, nag-stop yung company. Hindi wala din yung kita. So naghanap na bagong trabaho. Yes, nice. Teka. Ito ba yung website na tinutukoy mo na na-build mo as portfolio? Ito yung una-una mong portfolio? O No. hindi naman? Wala Okay. sa profile ko yung unang website. Alright. Okay. Thank you so much, JP. So next, how about you, Sir Braille? Ako naman yung... Walang post eh. Yung backstory ko is actually meron akong online job. Tapos, hindi siya development, parang, sure if you've heard SAP. So parang ko doon, like maintenance guy. E-commerce din siya, like yung SAP, yung e-commerce connected siya sa isang software. Yun yung maintain ko. But then, yung software kasi is pag na-set up na, most likely wala ka nang gagawin. So, marami akong free time nun. So, that's why actually I decided, sayang yung oras ko, what can I do to be productive. So, yun, try ako mag-freelance and then, I found out na kasi yun nauso na yung mga websites, mga WordPress, mga Shopify. ClickFunnels, Shopify, ClickFunnels. mga gano'n. So, pero nakita ko parang maraming gumagawa ng gano'n. So, pero hindi kasi personally gusto ko maging unique. Ayoko nang ginagaya yung ibang tao. So, yung na-discover ko yung Webflow, wala akong kakilala na nag-Webflow. So, doon parang na-realize ko, maganda ito na but the platform itself, kasi siya, di ba, like, you can create good websites even if you're not a designer. Parang ganun yung idea ko. Kasi ayaw ko mag-build before ng website kasi hindi ako magaling mag-design. So, yun yung kaya ayaw ko Pero nung kasi nakita ko yung Webflow, parang sobrang, kasi maraming mga templates, tapos pwede mo siyang gayahin, gano'n. Ako, yun lang yung ginawa ko on my first project. So, nung naka-close ako ng isang client, although hindi kasi nila alam na wala talaga akong background. Parang sabi ko lang, marunong akong gumawa ng website. And then, but in the back of my mind, gusto ko na talaga mag-Webflow. Naghahanap na talaga ako ng
client. Ayaw kasi gumawa ng project na hindi siya bayad. Ganun. So, parang ginawa ko test project yung client at the same time. Pinag-aralan ko yung workflow. And then, nice. Kaya ako rin po dito, pero matagal. Tumagal yung project ng 4 months. Kasi ako gumawa lahat. Ako nag-copywriting, ako nag-design. Teka. Nag-aaral ako ng workflow at the same time. So, medyo matagal siya pero hindi naman buti na lang yung client is hindi nagmamadali. Like, they weren't in a rush naman as long as magawa yung website. So, ayun, yun yung story ko, how I started it. And yung webflow as a developer. Nice. Okay. Thank you so much, Sir Braille. Halos same kami ni Sir Braille. Yung background namin ay development. Pero may similarity rin kay Sir JP. Kasi designer din ako. For me naman, na-discover ko yung Webflow nung natenga kasi ako 9 years sa marketing company. Panay ECO, landing page gagawa namin. Nung nagsara yung company, nung mag-apply ako, panay React na yung mga tao. Puro React. Hindi dati ako puro from scratch yung coding. So, ay ko anong gagawin ko. So, ayun, na-discover ko yung Webflow sa Flux Academy. Then, yan. Hindi na ako bumalik sa WordPress. Okay, so thank you sa inyong dalawa, no? Thank you sa inyong dalawa. Okay, ito yung next question natin. So, how has your journey been so far as a Webflow freelancer or agency? So, medyo na nyo na to, na pasakalihan na to kanina, So, halimbawa ito na lang, can you share some of your success and challenges? For example, sa Sir JP, di ba, nag-freelancer ka din, tapos full-time. Ano yung challenges doon or success from being full-time, mag-freelancer, tapos nag-pandemic, nag-work from home? So, ano yung challenges para sa'yo? Okay, yes. So, matagal ko na kasing gustong yung idea na work from home. Bago pa mauso yung work from home. Gusto ko yung idea na kahit saan nadala ko yung laptop ko, magagawa ko yung trabaho. So, yun talaga yung inisip kong work is madala ko yung work ko kahit saan. It's magagawa ni Webflow. And one of the challenges is, yun nga, aralin yung Webflow kung paano siya magamit ng gusto. And hindi siya madaling aralin, pero kapag sinundan mo yung mga ganda kasi ng tutorials na Webflow sa university, basta sundan mo lang lahat ng videos nila, matututunan mo na sa Webflow. Kahit hindi ka na magbayad ng ibang courses. Actually, tinry ko mag-land ang Webflow job without paying any courses para ma-prove sa iba na kayang magka-trabaho with Webflow development. Yeah. And yung isa sa mga biggest challenges ko sa tingin ko is yung colonialism or colonial mentality, na sa tingin ko na okay ba ako may pag-competensya sa iba, ma-hire ba ako sa ibang bansa, gano'n. So yun yung mga isa sa mga challenges ko. Parang mindset na inferior yung Filipino creativity sa ibang bansa. Pero as time goes on naman, with pag-persevere sa pag-aaral, sa pag-develop ng creativity ko, na-prove ko naman na pantay-pantay naman tayo lahat sa potential with creativity. Yeah. So yun nga, nanalo na dun sa first runner-up sa Sri Lanka Challenge. So na-prove ko na nice. Lang yan. Mindset lang. Nice. Kami ni Sir JP may pagkapareho na ayaw magbayad ng mga courses kasi ang mamahal. Lalo na yung Flux Academy. So, YouTube lang. Pero may mga tao kasi, Sir JP, kahit ikaw mag-argue na, may mga tao na, pares natin, kaya natin matuto with our own, kahit YouTube lang. May mga tao naman na mas gusto nila na matuto na may magpupush talaga sa kanila, which is very organized or talagang naka-scheduled lahat ng So, iba-iba kasi talaga, Okay, sir. Thank you so much, Sir JP, sa na-share mong mga challenges and success. How about you, Sir Braille?
bilang from freelancer tapos ngayon agency na. So ano yung mga challenges din para sa'yo? Siguro at first, pinaka-challenge talaga yung landing your first job, your first project. Yun naman talaga yung pinakamahirap sa simula. Kasi ako, para sa akin, accidental lang din kasi yung pag-offer ko ng Webflow Kasi yung pinsan ko, referral siya actually. And then, kaya din siguro I was able to land the job, the project is yun nga kasi kakilala. So parang yun nga, may trust na siya nang na-build. Tapos sinabi ko na lang kaya ko yung gawin. Hindi pa. Pero ayun, pero yung problem the problem ako after. Kasi meron na akong example website, diba? Kasi nag-build ko na yung Webflow. So nagtatry na ako apply online ng mga posting, ganun. Pero actually, it took me 3 months bago makakuha ng next project. So, medyo matagal yung next. And then, tapos nung nakakuha na ako ng next, naka-project na ako sa kanila, early pa nga yun. Tapos, after that one, hanap ulit ako ng another client. Hindi na naman ako nakahanap. Like, it took me another 2 months bago mag-land ng next project. So, yung yung challenge doon, yung starting talaga. So, yun yung paghahanap ng mga clients, especially pag freelancing ka talaga. So, and then ayun, wala pa akong portfolio, ganun. So, pinapakita ko lang yung 2 website na nagawa ko. Every time nag-a-apply ako, send ko yung 2 website na Kasi always nagkakaroon yung client Just, yun kasi yung proof na marunong ka ba talaga. Tapos, and then after that one, that's when I actually, during pandemic 2020, March talaga yan, February to March, during pandemic, doon ako parang nag-start yung, talaga yung career ko sa Webflow na I was able to land yung agency na yung may mga people kasi alam niyo yung like people, may mga gumagamit ng Wix, ng Squarespace, ng WordPress, and then they discover Webflow. Tapos tinatry nila gawin, and then people hindi nila magawa katulong. So, ayun, I was able to land that Hindi naman siya agency, freelancer din siya. Pero marami siyang projects, tapos gusto niya i-convert into Webflow. Ang nangyari was, 3 yung pending projects niya. So, binigay niya sa akin lahat kasi hindi niya ma-finish yung yung mga projects kasi nahirapan siya. There are things na hindi niya alam para gawin sa Webflow. So, ayun, tinulungan ko siya gawin lahat yung 3 pending projects niya. So, biglang dumami yung yung skills, like experience-wise, biglang bumilis. Kasi, I was able to, do multiple jobs. And then sunod-sunod na yun, like, then after that one, actually, I'm not, yun, sabi niya nga, iba ko sa inyo, so ako yung bumibili ng course. So, Sir Brel naman yung taga-bili ng course. Bibili ng course. Kasi, yun nga, sabi kasi nila, courses are, yun nga, makes you shortcut, di ba? Napapadali kasi yung buhay mo, bumibili ka ng course. Kasi nga, tinuturo na nila yung mga fundamentals. And then, siyempre, yung mga shortcuts, yung mga hindi mo dapat ginagawa, mga dapat gawin mo, yung knowledge kasi mas mabilis compared to doing YouTube. And then, wala kang mapapagtanungan, yung ganon. But, and then, tama din, ako din kasi yung tao na gusto ko kasi yung structure talaga. Ayaw ko yung pinibigyan. Although gusto ko yung pinibigyan, gusto ko structure talaga. So, yun yung problem ko, and then yun yung reason ko bakit ako bumili ng Flux Academy. Yes, kasi, nice. Although marunong na ako gumawa ng Webflow, pero I was, gusto kasi ng validation, parang gano'n, na tama kaya itong ginagawa ko, like, is there something I need to do para to improve, parang gano'n, like, kasi wala nag-check ng trabaho ko so, as long as it's working, pero sa akin, gusto ko talaga, validated siya na, tama itong ginagawa ko. So, that's the reason why I bought, yung tawag dito, Flux Academy. Although actually, hindi ko talaga nagamit yung course kasi nga, nung nakita ko yung course, most likely tinuro doon, alam ko na lahat, and then, parang 1 or 2 lang, parang 2 videos lang yung hindi ko alam doon, and then, but actually yung, share ko na lang din ang tip, anong advantages ng buying course is actually you can land jobs there as well.
So, kaya din ako nagkakaroon ng mga leads after nun, like baguhan pa ako, after ko binili yung Flux Academy, although mahal talaga siya, it requires investment talaga. So, pag nakapasok ka kasi sa community ng Flux Academy, you'll actually can get leads there and be able to, di ba, a lot of people are start asking, saan ka ba naghahanap ng clients? Sabihin ko sa'yo, may clients sa loob ng Flux Academy. Ganun. So, yeah, yan yung yun yung challenges. Probably success is yung being able to, start my own agency. But yung pinaka-fulfilling part actually is talaga yung providing jobs. Yun talaga yung ko. Parang next level na after I was able to, I was blessed enough to have a lot of projects and then outsource people and help kasi yung iba. Thank you so much, Sir Braille. Nice. Yung ibang mga courses pala talaga, yung mga Flux Academy or ibang courses, karamihan doon ay recorded courses. So, ang pinaka-the best talaga ay community. Kung sasali kayo sa mga community. Yun yung sinasabi ni Sir Braille na minsan makakakuha kayo ng mga client sa mga community. Na, thank you so much, Sir Braille. Okay, next question is, what skills or qualities do you think are essentials to thrive as a Webflow developer or freelancer? So, halimbawa, dito yung mga audience natin ngayon ay karamihan sa kanila talaga ay zero knowledge pa sa Webflow. Yung iba dito ay gusto pa lang matuto. So, ano yung skills or qualities na, or kahit yung mga marunong na nasa 1 year pa lang nagwe-Webflow, or isa pa lang yung project. So, ano yung yung masasabi nyo, dapat ito yung skills or qualities na i-improve nyo? Sige, Sir JP. Okay. Yung pinaka-importante is action-oriented ka. Yung hindi ka lang nag-aantay ng trabaho, kundi tinatanong mo kung ano yung kailangan. Saka take action ka. Hindi yung nakita mo nang may mali, antay mo lang i-review nila bago mo palitan. And I think isa rin importante is yung personality. Kasi kung magaling ka pero pangit yung personality mo, walang may magtrabaho sa'yo. So yun yung sa tingin ko Kasi pag action-oriented ka lahat ng problema, ina-try mong i-solve, di ba? Lahat ng di mo alam, ina-try mo i-fulfill na alamin. So yun sa tingin ko. I think si Brian mas masasagot niya pero maayos kasi. Nice. Pero ang ganda nung advice po, talaga, Sir JP. Ako dun sa sinabi ni JP. Yeah. Then, ako yung sagot ko din is actually being a problem solver. Yun talaga yung parang keyword din, yung solving problem. Kasi nga, nagkakaroon, yung client kasi, they actually have problems. And then, yun nga, actually yung nakita kong problem is hindi sila marunong mag-webflow. Kaya yun actually yung when I was starting, yung I'm not sure if a lot of people know here about yung niche, di ba? Or yun nga yung market, sino ba yung gusto mong i-serve? Ganon. And then yung nakita ko is, yung gusto ko i-serve is yung mga tao na gusto mag-webflow pero hindi marunong mag-webflow. Alam mo yan? Like, kasi nakita nila yung marketing ng webflow Uy, ganda ng webflow, lipat ako sa webflow. Tapos, ginagawa na nila yung webflow, hindi sila marunong. So, doon nasa stuck sila. And then, doon ko nakita yung opportunity. Ito pala yung mga, so sila yung mga tinatry ko i-target, yung mga gusto mag-webflow pero hindi marunong mag-webflow. And then, tawag dito. So, yun. And then, I tried to actually solve. So, nung bago pa lang ako, wala pa ako masyadong experience. Although hindi ko alam, tinatry ko. I saw someone in posting na I need help with this specific problem. So, mini-message ko sila or ako i-respond to the comments and say, baka pwede kita tulungan, Zoom tayo, ganun. Although hindi ko alam, tinatry ko siya i-figure out during calls, tinetest, ganun. And then, eventually, nakukuha ko naman. And then, that's why I actually gained knowledge. So, and then every person has different problem So, yun, pag nasa-solve mo siya, then you gain experience. So,
ganun yung ganun yung approach ko when I was starting. And then as JP said, yun nga, being action taker. So dapat proactive ka talaga, maghanap ng resources, dapat marunong ka mag-Google. Alam mo yun, and then pinakamaganda talaga yung when made in Webflow. At saka even Webflow template, isa din something na I wanted to share is yung Webflow templates. Doon kasi ako nag-aral eh. Clonable. So, mail ako mga me personally, hindi talaga ako magaling. Magaling lang ako mangopya. So the good thing about Webflow kasi is you can check yung preview, di ba? So, doon ako nag-aral. So, tinitingnan ko yung mga malulupit na templates. Tapos, nire-reverse engineer ko sila. Tapos, ito pala nila. Even yung, marunong ako mag-copy-paste. Like, ito yung div, ito yung interaction. Tapos, pinabasa ko lahat. Kinakopy ko sa ganong website. So, but eventually kasi, habang nire-reverse engineer mo siya, na-figure out mo, ganito pala yun. So, para pag may next project ka, alam mo na yung gagawin mo. So, that's actually, yung how I started. And then, yun, you need to be, yun talaga, yung action taker, marunong mag-research, yun, self-taught din. Importante talaga yun. Kasi nga, minsan may mga tanong ka talaga na hindi nasasagot ng Google. Yeah. Kaya andyan si ChatGPT. Yeah. Sir Brel, nagpapahalata ka namang magkaedad tayo eh. Laos na daw yung Google ngayon. ChatGPT na. ChatGPT na. Pero ang ganda ng advice niya talaga. Totoo yun. Kahit ako agree ako dun sabi mo Sir JP tsaka Sir Brel na kailangan action taker tayo. Kailangan talaga, wag na tayo maghintay. Isa natutunan ko dun sa enterprise company, yung Sopra Oracles. Sa malalaking company talaga, ang daming politics. Kapag hindi ka friendly, kapag wala kang kakampi, yari ka. Kaya dapat talaga, friendly ka, tapos, kasi kung hindi ka friendly, walang makikipag-work sa'yo. Totoo yun, Sir JP. Tapos, sa mga projects kasi talaga, hindi laging kompleto. Minsan, bibigay sa'yo yung design, walang design system. Yung content, lorem ipsum pa. So, yung images, kulang-kulang. So, kapag hindi ka talaga, yung sinabi nila Sir JP na, kumbaga, naghihintay ka lang kung ano iutos sa'yo, walang improvement yan. Kaya, kailangan talaga, go lang ng go. Bahala na si Batman. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, edi maging responsible ka lang sa mali. Mag-back up ka na lang lagi. Okay, thank you so much sa advice nyo. Napakaganda. So, next question is, can you share some tips for those who are just starting out as a Webflow developers or freelancers? So, sabihin natin yung as in, di pa talaga sila nagtatry ng Webflow. Alam ko mayroon dito tayong mga audience na nakaka-sign up pa lang nila ng Webflow nung last event namin nung nakaraan. So, ano yung advice nyo sa kanila? Anong tips? As in, zero knowledge. Walang alam sa HTML, walang alam sa CSS, walang alam sa development. Pwedeng galing sila sa marketing, galing sila sa ibang mga field or department. So, ano yung advice niya? So, yung advice ko is try nyo muna yung Webflow course na Webflow 101. And if hindi nyo natripan yung course, wala na yung mag-Webflow. Okay. Gandang tips yun. Siyempre, dapat test the water bago ka tumalon. Ikaw, Sir Braille, ano yung tips mo? Actually, the same din. So, when actually I'm recruiting, madalas yung mga nare-recruit ko sa team namin, some of them actually, hindi pa marunong mag-Webflow or like, meron silang knowledge sa WordPress or ibang platform, but Webflow itself, may mga developer din ako na-hire na wala talaga alam sa Webflow, pero marunong sila mag-code. But then, I encourage them to, watch Webflow 101, same kami, ni JP. So, I actually send this, panoorin nyo muna to. Yeah. And then,
if you're interested, come back to me. Ganun yung strategy ko. Kasi ako nag-teach, may mga team members din ako talaga na they started from scratch. And then, napapansin ko naman na yun nga, if they're committed naman, bumabalik talaga sila. Pero yung mga hindi committed, hindi na mag-feedback sa'yo. Nice. Ganun yung nangyayari. Yung Webflow 101 pala, libre yon, no, ng Webflow. Nasa website nila yon at nasa YouTube. So, okay. So, pakita natin. Yun, ito. Ito, libre to, no? Libre to. Yan. So, lahat to basic. At, komedyante pa yung dito, mga instructor. Kaya, ma-enjoy nyo. Ngayon, kapag talagang na-feel nyo para sa inyo yung Webflow, then, kung gusto nyo yung bumibili ng course tulad ni Sir Braille, go. Kung gusto nyo parang tulad ni Sir JP, na YouTube lang, sagot ng lahat, go. So, yan yung mga tips natin. So, subukan nyo muna talaga kung magustuhan nyo. Ako din, matagal ako nag-WordPress. Si Sir Braille siguro nag-WordPress din to. Ang masasabi ko talaga, mula nung sinubukan ko yung Webflow, never na ako tumanggap ng project na WordPress. At yung mga nagwo-WordPress dito, pag trinay nyo yung Webflow, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ang hirap i-explain pero yung WordPress kasi, mayroon din naman yung mga drag and drop like Elementor. Pero para sa akin, limited talaga. Parang nakukulangan ako, hindi ko magalaw lahat. No? Pero sa Webflow, imagination mo yung limitation lang talaga. Okay, so wag na natin pahabain yung part na yon. So last question tayo. Para after nito, yung audience or sinong gusto mag-question, invite natin. So, how do you see the future of Webflow development and freelancing in the Philippines? So, pag-usapan natin dito yung mga freelancer na Pilipino or ano yung future ng mga Pilipino na gustong matuto ng Webflow? Kasi sa India, talagang dumadami din sila, no? Sila yung talagang ang dami nating kalaban sa India. Ang dami nila. At yung ibang mga bansa din, which is, mas mura tayo. Pero, syempre, ano yung future? Kaya ba natin tapatan yung presyo nila? Or, kayo, anong masasabi nyo? Okay. So, I think, very positive and bright yung future ng Webflow community sa Philippines. And di dahil sa mas mura tayo or mas mabilis tayo, hindi dahil sa hospitality natin mga Filipinos. I think yung which is kaya nating hanapan ng solusyon lahat ng problema ni client. Kaya nating tayo, magaling tayo mag-English. Hindi ko sasabi na dahil English yung language ni internet. Kaya kailangan natin mag-aral ng English. Kung gusto natin mag-Webflow with online work sa ibang bansa. Alam mo, add ko lang doon sa English bro, no? Alam mo nung di pa ako nakakapasok sa Supra Oracles noon as a project manager, talagang isa yun sa challenge sa akin kasi ang hina ko talaga sa English, no? Pag di ko na kaya English, tinatawa ko na lang. so far naiintindihan naman ng client, pero nung lagi kong kausap yung mga ka-workmate ko na galing sa iba-ibang bansa, Argentina, taga Malaysia, taga Taiwan, taga India, doon ko na-realize na kahit mali-mali grammar ko, mas okay yung English ko. So, kailangan lang talaga confident ka kahit mali ang grammar. Pero, siyempre, encourage natin. Dapat, later on, maging okay lahat yung English natin. Na. So, yan. Hindi rin ako magaling mag-English dati. Tapos, yung isang way na ginawa ko is nag-subscribe ako dun sa Merriam-Webster website na nagbibigay ng 1 word per day. So, ginawa ko yun for 2 years na binabasa ko yung word tapos ginagamit sa ibang sentences para mahasa ako everyday. Nice. Ginagawa ko yun during lunch para may time ako mag-study ng English para umayos yung pagkaka-English ko. Kasi yun kasi pinababa ang grade ko nung ng school.
Naalala ko lang yung isang platform last year, may na-research ako isang platform na pwede ka mag-subscribe. Lahat kayo hindi marunong mag-English. So, may schedule lang para may class. Lahat kayo mag-i-English, may topic lang. Anong pag-usapan natin ngayon? For example, Webflow. Sa iba-ibang bansa yon, lahat kayo nag-aaral mag-English. So, lahat kayo nagtatry. So, ang ganda nun, kaya lang ako nga yung hindi bumibili ng course. So, hindi ako bumili ng course na yun. Pero anyway, yan, maraming way para mas matuto tayo mag-English. No? Sir Braille, ikaw, anong masasabi mo rin dito sa freelancing in the Philippines? Dahil ikaw, nagtayo ka ng agency sa Philippines. So, anong masasabi mo rin? I think marami pa namang opportunity na sabi ng iba, I'm not sure, I think ang iba nahihirapan sila. But, ganun talaga sa beginning sa simula, mahirap talaga siya, promise. It's not for the, yung sabi nila, it's not for the faint heart. Especially yung mga mag-freelance. Siguro mas easier pa nga siguro to find a job than doing freelancing. Parang magkaiba kasi yung magkaiba kasi yung dynamic nun. So, pag freelancing kasi you need a lot of skills more than yung Webflow lang. So, but in terms of opportunity, para sa akin, like I'm actually an advocate. Gusto ko nga dumami Filipino Webflow developers Kasi yun nga, like, konti lang, pag naghahanap ako sa LinkedIn, konti lang nakikita ko. Ganon, gusto ko mag-hire. Ganon, tapos konti lang options. Ganon, and then, tawag dito. But yun, yun, booming din, I'm not sure, yung iba, if hindi sila sold, kasi, booming talaga yung like, Webflow is getting popular. So, and then marami ding mga agency owners na from WordPress or from other platforms, talaga sila nagma-migrate to Webflow. Recently nga, parang I've received parang 5 inquiries, and then lahat sila gusto mag-migrate into Webflow. Ganon. So, in terms of opportunity, for sure, madami siya, and then lalaki siya in the coming years. Especially right now na, although actually yung percentage ng Webflow website, diba, sobrang baba, like 1% lang ba yun ng overall website? Kasi nga, sakop ng WordPress 60 yata yun, like sobrang dami ng WordPress websites. But like pag na-realize ng mga tao na like, but syempre, Webflow is not for everybody naman. Like, you still need to understand ano ba yung mga websites na maganda din sa Webflow, ano yung mga hindi. So that's another topic, but opportunity wise, it's still there. Yes. Thank you. Yung comment mo rin, Sir Will, nakalimutan mo yung sa English kasi nagbigay kami comment ni parang actually, ang typical na tao, like kinakabahan ka palagi. Ako yung beginning talaga, nag-busy ako, kabahan ako palagi. Kasi nga like, mag-i-English ka na naman, ganun. But actually, nasanay ako kasi before kasi ako nag-freelance, I work with, may online work, and then yung employer ko kasi is yung foreigner din, nasa US sila, nung before pa ako nag-Webflow. And then I've worked with them probably 2 years now. Ganyan. So, and then actually we talk every day, minsan sa chat, minsan sa over meetings din, calls. So, yung English ko medyo nag-improve kasi conversational yung English namin. So, yung difference lang nun is marunong na ako mag-English, kaya lang pag nag-meet ako ng client, bago ako. So, siyempre, yun nga, nahihirapan ka pa rin magsalita, ganun, kasi nga, iba yung kausap mo everyday compared to someone like, you just like, once mo lang makakausap. So, but siyempre, it develops over time, and then, actually, writing din can also, improve your English. If hindi ka magaling masyado magsalita, actually, start with, writing din. So, that's one thing to do. Siyempre, vocabulary naman yan Minsan, mahirap mag-English kasi hindi natin alam yung word na gusto natin sabihin, diba? Which is, we need to improve yung vocabulary natin. Yes. Para kumagay sa English. Yan. Okay. Nice. Ang ganda ng kwentuhan natin, no?
talagang Sabi natin si Timer. okay, so next natin ay yun, Q&A na sa audience. So sino yung gustong magtanong ay yung kaya lang po sagutin. Alright, pwede po magtaas ng kamay yung may question. Tanong lang kayo. Si Sir JP na sagot. Okay, Sir Matthew. Hi po. Ito po, I guess everyone sa sa panel. Di ba po may tinatawag na term na oversaturated yung tinatawag natin na market. Paano po ba malalaman ng isang freelancer kung oversaturated ng isang market? So for instance po, not sure kung natatandaan niyo po, pero di ba there was a time na naging uso yung Scrabble, Scrabble, tapos naging uso din yung milk tea. And then also naging uso yung isang gitsal. I believe halos lahat ng freelancers website, diba? During that time yung phrase po kasi pa akong question ko, during the phrase ng K-pop, so sumikat din yung isang gitsal. So in our case po, dito sa pagiging upcoming na trend dito sa atin, paano po kaya natin malalaman or paano malalaman ng isang freelancer yung market na to possibly parang oversaturated? May signs po ba na tinitignan or may hinahanap po ba tayo? Okay, sino yung gustong sumagot? Sir JP. Clarify yung oversaturation. Do you mean na signs na nag-shift na yung trend? Yung ba yung gusto mo? Yes. Yes. Kasi hindi natin makikita yan kasi yung market talaga nag-dictate kung ano yung trend ngayon. And yung magawa natin is go with the flow. Yes. Yun yung masasuggest ko. Yes. And kung gusto mo makakita ng yung mga trends na, hindi naman trends na market na hindi lumilipas, is tignan mo yung mga needs ng mga tao and ano yung mga services and products related to those needs. Kasi yung samgyupsal, need naman ng pagkain, pero need ba tayo na samgyup yung pagkain? Diba? The more on one yung samgyupsal rather than meal. With transportation, ayun, may mga delivery services, diba? Need natin ng delivery service kasi sobrang traffic. Hindi lang one na, gusto ko lang magpa-deliver ng mabilis. Kasi pag nagpa-deliver ka ng matagal, bulok na yung pagkain mo pagdating sa so yung suggestion ko is think more of the needs rather than the wants if you want na hindi nag-shift na market. Okay. Ikaw, Sir Braille, meron ka. Thank you, Sir JP, no? Ikaw, Sir Braille, meron kang opinion din. I think yung siguro, kung ganito lang pagkaintindi ko na, Sir Braille, no? Baka ibig sabihin ni Sir Matthew, for example, nag-aral ka ngayon ng Webflow, hanggang kailan ba yung hype ni Webflow or yung ganito? Baka di ba may framer na ngayon na lumabas, so actually yung framer matagal na rin, kaya lang pinasok na rin nila yung web development. So parang gano'n siguro. So ano yung ba yun, Matthew? Yes po. Kasi yung function ng WordPress doon, nung natatanda ko po, panahon pa nang nag-aaral pa po ako, WordPress din naging initially popular siya as a vlogging site. Ang Facebook noon, before it became a marketplace, na sinasuggest na ni Eduardo Salvador sa mga founders na website, gamitin natin na marketplace. They said that back in 2003, 2004 at the time. Pero sabi ni Mark Zuckerberg noon, hindi naman natin alam kung ano Facebook. Ironically, look at Facebook now, di ba? Anong ginagawa
niya, yung ads na, just as accurate as dun sa sinabi ni Eduardo Sagri. Pero yeah, tama po yung point ni Sir Dets. Okay. So, when po ba natin malalaman na okay to parang ito nagiging threshold ng open? So, for me, sagutin ko muna Sir Braille, no? Kasi parang may nakiisip ako idea. For me kasi being freelancer, mga tools lang yan eh. Kasi share ko po sa inyo, 9 years na po ako work from home. So, ang problema ng work from home sa office base, mayroon kang katabi na matatanungan, no? Yung work from home, mag-isa talaga doon. So, kailangan mo talaga kung ano yung bagong trend, aaralin mo yon. Kung freelancer ka, kung pag-uusapan natin yung market sa mga tools, Webflow. Pag marunong ng Webflow, aralin mo yung Framer, aralin mo yung Bubble.io. So, improve lang. Kasi kahit pumasok ka sa iba-ibang company, iba-iba rin yung project management app nila. May gumagamit ng Asana, may gumagamit ng Mandy.com. So, kailangan talaga aralin natin mga tools. Pero in terms of market na magpapagawa ng mga website, kung marami ba ang mag-Webflow, I think kung freelancer ka, alam mo marunong mag-Framer, marunong mag-Webflow, wala kang problem doon. Pero pag niche naman ang pinag-usapan natin, maganda yon na mag-focus talaga din minsan. Yun, lahat sa food category. So focus ka doon. I think di naman mag-change ng trend yung food na maging carpentry yung food category. So for me, kung tools yon, sabi ni Sir JP, follow the trend lang. How about you, Sir Braille? Anong masasabi mo doon? Parang multiply or ma-justify na dito if oversaturated na ba siya? Siguro matagal pa. Kasi feeling ko matagal pa siya maging oversaturated kasi nagsastart pa lang yung being popular. Unlike WordPress guys, started like way back, baka 20 years na yung WordPress, diba? Like more. So, and then, I'm not sure, feeling ko nag-hit yung WordPress even college pa ako like 2010, parang ganun year. But during my time yung blogging, di ba, nag-start when I was college. Yes. Yung blogging around 2008 to 2010, parang ganun na year. But then, and then yun nga, after a decade, sobrang dami na ng WordPress websites. And then, yung competition nga right now is pababaan na ng di ba? Pababaan na ng presyo. So, yung WordPress website, yung value niya actually nag-degrade na sa sobrang dami ng nag-o-offer. And then, I'm not sure, siguro may iba, marami pa rin nag-charge ng mahal. But, nakita mo na sobrang dami din nag-charge ng sobrang mura. Kasi alam mo yung pag may client ka na nakakausap ka and then, naghahanap sila ng WordPress website and then in terms of amount, ito yung price lang talaga nila kasi nakikita nila sa iba na ito lang din yung offer, so ganito lang din yung budget nila. So I think yun yung isang identification na oversaturated na yung market. Pero pag if you're still able to charge premium for it, probably hindi pa ganun kadami yung okay. Gumagamit. Yeah. Thank you. Sir JP, may additional si Sir JP. Sige, Sir JP. Worried ka na, may bagong tool na lalabas. You can focus sa market, niching on the market instead of niching in the tool. Kasi if you niche in the market, yung problema hindi naman magbabago, nandun pa rin yung problema. Yung tools lang yung magbabago. Mm-hmm. So kahit magbago yung tools, you can easily find a solution for the client. Kasi pwede ka naman mag-iba ng tool. Hindi ka naman kailangan locking with Webflow talaga. Kasi si Webflow hindi naman niya magagawa lahat ng websites. Soon. Web apps. Kailangan integrations. Nice. So yun, you can lock in with the market muna if you're worried about
Webflow not free. Webflow losing the thread. Pero I doubt na Webflow na hindi magiging Webflow yung thread in the coming years. Kasi right now, yung line have one with Webflow and the other tools. Yes. Okay, thank you Sir JP. Tsaka yung Webflow part ng low code, ano yun era. So, I think, ano talaga. Okay, so dalawang question na lang i-take natin, no? Kasi magwo 1 hour na tayo. So, promise natin kasi less than 1 hour. So, sino pa yung gustong mag-question? Thank you Sir Matthew. I think nasagot naman yung question, ha? Yes po. Okay. Satisfied po ako. Thank you very much po. Alright. Question po about freelancing, about Webflow, or full-time. Mas okay ba mag-freelance or mag-full-time? O yan, Sir JP. Ako na lang magtanong. Tingnan naman natin kung may magtataas. Meron bang magtataas? Sige, sagutin. Okay. Yeah. Magandang topic yan eh. Okay ba kasi full-time na work from home, iba rin kasi yung freelancer na parang si survey na naghahanap ng client. Kaya lang, kailangan mo magtipid-tipid pag walang client. Sige, Sir JP. So, yung sasagutin ko as a full-time worker. Kasi naisip ko dati na yung goal ko talaga is magtayo ng agency. Pero later on, na-realize ko naman na hindi mo na kailangan magtayo ng agency para maging para ma-content sa buhay mo. Kasi kaya mo din naman maging successful being a solo developer or solo creator. Yan. Tulad ko, content naman ako ngayon sa buhay ko and na-realize ko din nung tiyatry ko mag-client-based activities. Hindi ko trip yung mga ganun. Hindi ko trip mga ipag-usap. So, mas okay sa'yo full-time na? Sorry tayo full-time. And natutuwa naman ako sa work ko. Kasi ayoko din ng masyadong malaking commitments na hindi ko kaya yung tanggalin ka agad. Ganun. So parang mas okay ako sa flexible na lifestyle kaysa sa set in a specific Okay. place. Pero malay natin. Yeah, Sir JP, yung clear lang natin sa audience, no? Kasi sa work from home, may mga full-time kasi na may fixed hours, may mga full-time na flexible pa rin yung hours nila. So, ikaw ba ngayon, flexible yung hours mo or fixed siya or anong mas gusto mo doon? Anong advantage? Well, yung previous work ko na remote work, fixed yung hours which is hourly kami binabayaran. Pero yung new work ko ngayon is more on output based. May hours pa rin, pero basta magawa ko yung work. Yeah. Okay lang. And minsan ako din nag-estimate ng work kapag hindi nila alam kung paano i-estimate. So, ibig sabihin, Sir JP, pwedeng mag-work ka umaga, then mag-jogging ka or mag-mall muna, then pag-uwi mo, work ulit. Basta flexible, ano? Pwede pag-gising mo. Ganun talaga. Hindi pa nakakahilamos. Yeah, nice. Okay. So kahit full-time ka pala remotely, pwede naman flexible, no? Depende sa company. Okay. So, ikaw Sir Braille, anong masasabi mo doon? Mas maganda. Yun, sabi ni JP, I agree naman. Depende talaga sa tao. Tawag dito, I've noticed din kasi talaga na iba kasi yung freelancing sa full-time job. Kasi nga yung full-time job, meron talaga isang job security, di ba? Ika nga yung, like, kung hindi na natin problemahin kung may isang tao rin sa tayo next. Yun kasi yung difference na risk siya. Yung upside din kasi ng freelancing is walang limit yung sahod mo. Yun lang yung parang upside doon. Kasi nga pag full-time employee ka, yun nga, alam mo na yung i-expect mo. But then, at least alam mo may i-expect. Compared doon sa freelancing na you can actually go high, pero yun nga, it
will not be always like that every month. Parang ganun. So, yun yung parang upside at saka downside nun. Nice. Yeah. Yeah, may add din ako. Kapag full-time ka, you can work on much bigger projects rather than being solo. Yeah. Nice. Okay, so last question sa audience. Meron pa ba? Mukhang di yata natuwa sa mga pinagsasabi natin audience. Natulog na yata eh. Okay, ito, interesting na lang. Last question. Tingnan natin kung may magtataas. Ayun po. Ay, lang din po. Tsaka po, bago ko po itanong is, inspired po ako sa mga nakwento niyo po. Duration po ng time. Ayun po, ako po si Matthew Gavilla. Counseling student po ako. So, graduating po ako this year. And ano po bang pinagkaiba ng environment po ng as a IT or computer science sa environment po na sa inyo po? Or yung environment po ng terms ng sa workplace, yung pagtatrabaho po, tsaka as a work, ano po ba? Tama po ba? Webflow or... Kasi po parang yung pansin ko po is may similarity po sila in terms po sa paggagawa po ng web design and sa pagkukontrol. Pero ano po yung difference po pagdating sa workplace or yung environment po ng ano? And ano pong ma-ano nyo po or ma-advise nyo po as sa mga student po kagaya ko na mag-ano po ba, freelance po agad or mag-ano po muna sa corporate? Office base. Office base. Ayun po, thank you po. Okay, guys. Interesting yung last question natin. Ang ganda, no? Student graduating. So, nagtatanong kung mag-freelance muna or mag-o-office. Okay, Sir JP. Most na-experience na is isa-suggest talaga mag-full-time muna. Hindi mo malalaman lahat ng sikot-sikot. Hindi mo malalaman kung paano talaga yung work. Kung doon mo rin malalaman yung pinaka-importante, which is yung kung paano umiikot yung pera. Kung bakit may nagbabayad sa'yo, kung bakit ka na-hire. Kapag nalaman mo na yung process na yun, kung paano paikotin yung pera, doon ka na pwede mag-freelance na mas madali ka na makapag-freelance kasi alam mo na kung ano yung value na nabibigay mo. May portfolio ka na rin dahil may work ka sa full-time na pwede mo pakita. Compared to starting lang na freelance na wala kang edge sa iba, na pare-pares lang kayong graduate and wala pa masyadong experience. Compared sa may experience na nag-work, may portfolio na, and alam na yung process. Yun yung sa akin. Yun yung okay. Point of view. Sir JP, mag-office mo na daw. Ikaw, Sir Matt, pag-graduate mo. Punta ka Manila, apply ka muna. Pero wala pa yalang Webflow company sa Manila na... Ay, si Sir, punta ka na lang kay Sir Braille or kay Sir, Kelb. May mga office sila eh. Okay, Sir Braille, ano yung mga advice mo sa mga graduating student? Ako sa akin, depende, kasi ako kung I'm going to go back time, gusto ko talaga work from home. Work from home meaning, pwede naman, full time, pero nasa bahay, parang ganun. Okay. Yeah. Well, kasi nga, actually, late bloomer kasi ako sa sa freelancing din. Like, sabi ko nga, I should have done it sooner, di ba? Pero, depende sa'yo yung question kasi could be, sir, yung job, kasi IT ka, di ba? So, yung mga IT, pwede ka naman mag-work from home nun. Pero pwede ka din siya full-time. Then, pwede ka rin work from home, pero freelancer. Parang ganun. So, depende sa'yo kung ano yung parang trip mo. Kasi baka full-time iniisip. So, yung sa akin, okay lang sa akin yung full-time, basta remote, parang ganun. Kasi parang hindi ako mag-commute. So, parang depende sa'yo kung ano yung trip mo. Saka, Kung mas gusto mo may katabi ka habang nagtatrabaho or wala.
Parang ganun. Kasi nga sabi sa office, maganda sa office kasi marami kang mapapagtanungan, ganun. Especially if you're starting. Yeah. Pero kahit sa remote, you can still do it naman na parang friendly ka. Friendly ka. Yeah. Admin na ako. If gusto mo talaga mag-start kagad ng freelance while studying, pwede naman. Or why not, intern ka muna sa summer nyo. Or kung gusto mo, intern ka, hindi ka naman mabayaran and wala din naman responsibilities sa'yo kasi intern ka lang. So kasi, pwede naman intern sa iba't iba. Kumari, 2 months ka sa isa or 1 month ka sa isa, 1 month ka sa isa. So wala mo iba't ibang process at wala mo iba't ibang work environments. Yun yung magandang way para magnakaw ng Huwag mo turuan magnakaw, JP. Talaga. Okay. Natatawa lang ako sa mga comment, no? Halimbawa si Sir Neil, comment niya is, expose mo muna sarili mo sa different works. Naalala ko pag sa office, matuto ka magtimpla ng kape, magwali sa office. Dahil naman, joke lang yun. Mag-commute. Timpla ng kape ng boss ko. Required siya na tawag dito, pagdating niya, dapat yung kape, mainit na. So, tapos palitan kami ng kasama ko doon sa office kasi ako titip na Seryoso? hindi na pinaulit. Yung kasi, yung kagandahan ng sa office, personality nyo, halimbawa yung gigising kayo ng maaga, magko-commute, yung parang magsasacrifice tayo, parang mahihirapan muna kayo na ma-realize nyo na mahirap pala kumita ng pera. At natawa ko sa comment ni Sir Kelv na wag masyado mabulagan sa 6-digit income. Hindi ko naman sinasabi na yung dalawang to, 6-digit talaga yung mga kinikita nito. Pero talagang 7 na yata eh. So, yan. So, tama yan. Start muna tayo sa pero invite natin, baka gusto magbigay ng comment sa topic na yun si Sir Neil tsaka Sir Kelb or yung ating bisita na mga web flowers din. Hi Sir Kelb, gusto mo mag-comment sa question ng graduating student? Tingnan ko naman ng sagot nila JP tsaka ni Bright. So, full-time muna guys. Tapos ayun nga, yung katulad sa comment ko, hanggang side hustle siguro yung freelance, parang ganun. Kasi kailangan mo muna makuha yung momentum mo as developer or web developer kung para sa'yo ba talaga to or something. Tapos pag yun, nalagpasan na yung monthly income mo, then may kliyente ka na. Para safe route lang, parang ganun. Kasi kapag freelance ka, high risk yan eh. Possible na wala kang kita talaga ng monthly, possible na zero ka talaga. Pero possible naman next month, time 6 naman yung kita mo. So, depende sa work mo, parang ganun. Depende sa tao, parang ganun. Okay. Nice. Thank you, Sir Kelb, sa Thank you. Okay. Guys, ang ganda ng natin. Ulitin natin to next time. Ang interviewin naman natin si Sir Kelb. Tsaka hanap pa tayo ng isa. Pwede rin to si Sir Nel. Kasi to nakausap ko siya ng isang araw. Hindi talaga siya iba yung kanyang pinagtapusan. Pero webflow developer siya. Engineer ako. Yun. Yeah, si Sir Nel. Engineer yan si Sir Nel. Biruin nyo, malaki sana kita ng engineer, no? Pero bakit lumipat siya sa webflow development? Anyway, thank you so much guys. So, nag-overtime tayo konti. So, okay, may additional pa kayo bago tayo mag-end, Sir JP tsaka Sir Si Sir Clay yata may question po. Sige po. Sabi niya, former graphic designer daw siya and selling t-shirt design through Amazon merch. Is there a possibility na ma-incorporate ko yung current work ko sa Webflow? Like creating my own e-com website. Graphic designer. Sir JP sasagot niyan kasi Sir JP dati siyang Sir JP. I think yung tanong niya is more on yung Amazon business niya or transitioning from that graphic designer to web developer.
yung transition, I think, from GD to Webflow developer is madali lang since, well, hindi na madali, pero yung pinaka-optimal path ni Webflow kasi yun talaga yung Pang-designer. Yung market, which is designers turning to Developer. website developers na mag-drag and drop. Well, drag and drop. Kasi magsasabi drag and drop, Visual development. Ayun. visual development. Try mo yung Webflow 101 and I think halos same siya ng learning curve ni Photoshop. Hindi siya mabilis, hindi siya sobrang bagal. Nice. Tama-tama lang. Kaya-kaya naman na. Maraming akong kilalang graphic designers na transition to Webflow developers. Kaya-kaya. Okay. In terms naman, Sir Braille, sa sinasabi niyang e-com website, kung gagawin niya yun sa Webflow niya, ano masasabi mo? Ako no ako dyan. Always automatic no. Okay. Pero ako pag physical products, kasi nga hassle. Pag mag-i-e-com kayo and then Webflow, tapos physical products yung ibibenta, no talaga ako dyan is because yun nga, walang back-end yung Webflow. Walang order history, walang yung sa mga shipments, mga inventory. So lacking talaga siya in terms of functionality. Pag physical product. Pero pag digital product, I okay think, lang. You can use Webflow. Okay, agree ako doon. Yung iba, Shopify na lang, nagsa-Shopify. Ginagamit nila yung Webflow as a front end, then yung back end nila is Shopify. Okay. Alright, thank you so much. Thank you. So, sige, ulitin natin to. Schedule na lang natin ulit, no? Invite naman natin yung ibang guest. Okay. Alright, thank you guys. Wait po natin sila mag-open round. Para may remembrance naman po. Walis na yung iba. Ayan, okay. Ready po. Ready. 1. Ay, nag-open pa yung iba. Okay, ready. 1, 2, 3. Alright. Thank you so much po sa inyo mga sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Thank you, JP again, and Brel. Thank you. Bye-bye.